give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh yes. We give thanks to Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Oh yes. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to the Lord. We give thanks. We give thanks to the Lord. Magandang hapon mga kapamuso. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating series para po sa ating panibagong o panimulang paksa sa taon na ito ng 2024. Bagong taon na may hindi nagbabagong Panginoon.
balik-aral po tayo nung unang pag-aaral po na pag-aralan natin na dapat para harapin ang bagong taon na ito, kailangan po nating baguhin ang ating mga bagahe, palitan, no? Kung dapat palitan, alisin yung mga laman na hindi karapat-dapat, mga alaalang hindi maganda. Pangalawa, sabi po natin, kamtin ang layunin. Bumuo po tayo ng mga bagong pangarap, mga bagong plano, mga bagong eksperimento for this year. At para magawa po ito, pangatlo nating week na pinag-aralan, ay magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa sarili na kaya natin gawin ng lahat basta't kasama natin ang Panginoon. At syempre, noong nakaraang week naman po, pinag-aralan naman po natin na sa pagharap ng bagong taon, maganda yung meron tayong mga katropa. Kaya sabi natin, mamili tayo, piliin natin yung the best na katropa. At syempre po, bago natin iwanan ang ating paksa para sa pagharap sa bagong taon na ito ng 2024, gusto ko pong idagdag, no, yung isang bagay na hindi sa atin dapat mawala sa pagharap sa bagong taon na ito. Yun po yung ating gratitude sa Panginoon. Yung pagbabalik ng tanaw ng utang na loob sa Panginoon natin. Kaya po ang ating last topic for this series ay yung every new year is a blessing. Yung i-consider po natin na ang bawat taon na dumarating sa buhay natin ay isang blessing. Ano po ba yung mga dapat nating itanaw ng utang na loob sa Panginoon? Alam niyo po, mga kapamuso, napaka-importante po kasi na hindi mawala sa atin yung pagtanaw ng utang na loob. Bakit po? Di po ba, karaniwan kapag meron tayong utang na loob sa tao, hindi natin maiwasan na dalawa lang yan pwedeng iwasan natin o pwedeng lagi nating pasalamatan. Doon tayo sa positive side, di ba? Di ba kapag meron napakalaki po ng utang na loob natin sa isang tao, abot-abot lagi yung ating pasasalamat at nagsisikap tayo palagi na maging mabuti tayo para sa kanila, para in a way, maramdaman nila na yung pasasalamat natin ay bilang pagganti sa kanilang kabutihang loob sa atin. Ganun din naman po sa ating Panginoon, mga kapamuso. Para mas marap po natin ang taon na ito, dapat po tayong huwag mawalan ng gratitude o ng pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Unang-una po, lagi nating tatandaan, mga kapamuso, that everything is a blessing. Everything, lahat ng mga bagay na dumadaan sa atin araw-araw, yan po ay blessing. Lahat ng mga material na bagay na meron tayo, yung ating tirahan, inuupahan man yan o hindi, blessing yan sa Panginoon. Yung mga kinakain natin bawat araw, masarap man yan o hindi, simple man yan o bongga, iyan ay sa Panginoon. Yung ating good health, no, may sakit man tayo paminsan-minsan, no, lahat ng meron po tayo, no, lahat, pati trabaho natin araw-araw, yan ay galing sa Panginoon. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18, pakibasa po. Ayan. Di po ba? Tandaan po natin na lahat ng meron po tayo, hindi naman talaga sa atin yan. Hindi tayo pwedeng magmalaki na kaya tayo nananagana kasi masipag tayo ay marunong, kaya tayo may magandang trabaho kasi mas marunong tayo sa kanila, kaya tayo may ganito kasi mas nakakasikap tayo. Totoo naman po na ang pagsisikap, ang pagtatrabaho, galing din yan sa Panginoon na ibinibigay sa atin. Pero tandaan natin, yun lang subukan ng Diyos na bigyan tayo ng sakit at hindi tayo makapagtrabaho ng isang araw. Wala na, di ba? Kaya tandaan po natin yung sinabi niya na alalahanin natin na siya ang nagbibigay ng lahat, ng lakas, para managana tayo, para magkaroon tayo ng mga bagay na ito. Kaya nga po, dapat tayong maging grateful sa Panginoon. Ang tanong po ay ito, ano ang ginagawa natin sa mga bagay na meron tayo? Yan po yung tanong, no? Ano yung ginagawa natin sa mga bagay na meron tayo? Sipin natin, sa bawat pagpapala ba na meron ako, may share ba dyan ang aking mga mahal sa buhay? May share ba
ginagawa ko ba, binabalik ko ba yung para sa Panginoon? Nakakatulong ba ako sa kapwa ko? And everything, no? Dapat kung ano meron tayong resources, lahat ng mga bagay na meron tayo, dapat alam natin kung paano po natin yan gamitin. Yan. Pangalawa po, na dapat po nating ipagtanaw ng utang na loob sa Panginoon, dapat lagi po nating tatandaan lagi, every loving is a blessing. Loving, yung mga taong nagmamahal sa atin, blessing yan sa Panginoon, yung family mo, kahit na masungit yan sa'yo minsan, kahit na parang di mo sila kasundo, sila ang ibinigay sa'yo ng pamilya, mga kapatid, mga magulang mo, mga kaibigan mo, na naging ka-close mo, yung mga taong tumulong sa'yo, lahat yan, nilapit yan sa'yo ng Panginoon para maging blessing sa'yo. Yung mga taong naging pagpapala sa'yo, yung mga tumulong sa buhay mo kung ba't naandyan ka sa kalagayan mo yan. Ako, nagpapasalamat ako personally, dahil napakaraming tao na dinala sa amin ng Panginoon ni Pastor John na naging talagang blessing sa amin. Ako lang, sa sarili ko, nagkaroon ako ng isang kaibigan ng elementary, high school ako, na malaki ang naging bahagi sa buhay ko, yung naging spiritual leader ko, yung nadala sa akin sa Panginoon, yung family na meron ako, na naging kalakasan ko, lahat yan, yung mga naging kaibigan ko na tumulong, yung mga taong tumulong kung bakit nakapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Ang dami. Kung iisa-isahin mo sila, yung mga nagpalakas ng loob sa'yo, hindi lang yung mga tumulong sa'yo ng financial, kundi yung mga nagpalakas ng loob mo, naandyan sila sa panahon na kailangan mo sila. Mga taong naging karamay mo sa hirap at ginhawa, lahat yan, mga naging blessing yan sa iyo, mga taong dinala sa buhay mo. Ngayon ang tanong, mga kapamuso, napapasalamatan mo ba sila ng regular? Maganda kasi din, yung alam mo yun, sa totoo lang, tama naman na tumulong ka at hindi ka dapat humingi ng kapalit. Kasi ginawa mo naman yan sa Panginoon. Pero kung minsan kasi yung mga tumutulong sa atin, kailangan din nila na malaman na ikaw mismo na tinulungan ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya maganda yung ipaabot natin ng verbal, ng personal, tawag dito, ng tapik man lang, yung maramdaman nila nagpapasalamat ka sa kanila. Ano ba naman yung simpleng chat, simpleng tawag, simpleng sabi, salamat kapatid, blessing ka talaga sa akin. Yung mga ganyan. Kaya lagi nating tatandaan, sila yung mga taong inilapit sa buhay mo ng Panginoon para hindi ka talaga ganap na mag-isa. Ayan. Pangatlo po, na dapat nating ipagtanaw ng utang na loob sa Panginoon lagi, sa bawat taon ng pagharap, yung number 3. Every kain is a blessing. O di ba mga kapamuso, alam naman natin, generally speaking, ang pagkain talaga, natin yan, comfort zone natin yan, madalas sabihin kapag nai-stress tayo, dinadaan natin sa kain, totoo naman yan. Kaya minsan tuloy na pagkakamala natin na yung mga taong mga chubby, mga matataba, walang problema. Kasi ang tataba nila, walang problema sila. Pero hindi natin alam minsan, kaya nagsisipagtabaan yan sa dami ng problema. Kasi nga ginagawa nilang, tawag dito, labasan ng sama ng loob ay pagkain. Totoo naman yan. Kasama ako dyan. Yung kapag nai-stress ka, may problema ka, gusto mo kumain na lang ng kumain. So, ang pagkain ay literally blessing yan. Pero tingnan natin din yung symbolical aspect niyan. Di ba? Kapag sinabi mong pagkain, di ba, naku-comfort ka, para kung ikaw ay napapahinga, di ba? Nagsisimbolize yan sa'yo ng relaxation, nagsisimbolize yan sa'yo ng comfort, ng contentment, di ba? Na pag nandyan ka sa pagkain, parang feeling mo kontento ka, relax na relax ka. Ayan, di ba? So, ang tanong, sabi ng Ecclesiastes chapter 2 verse 25, basahin nga natin. 1, 2, 3.
Ayan, o di ba? Totoo naman kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang tao sa buhay. Di ba? Yan yung sabi natin kaibahan natin no sa mundo. Tayo kahit anong kalagayan natin, kontento tayo kasi may Diyos tayo. Tama naman, di ba? Sabi nga ganun nung Indian proverb na sikat, sabi nung lalaki, I grumbled because I have no shoes until I met a man without feet. Nagrereklamo ko kasi wala akong sapatos. Hanggang sa nakakilala ko ng isang taong walang paa. Nang ibig sabihin, reklamo tayo ng reklamo sa kalagayan natin sa buhay. Pero kung isipin naman natin, merong iba dyan na mas malala at masahol pa yung kalagayan sa atin. At yun ay isang bagay na dapat nating ipagpasalamat mga kapamuso. Na lahat ng comfort na nararamdaman natin sa bawat araw, lahat ng kapayapaang nararamdaman natin sa bawat araw, sa gitna ng mga problema na hinaharap natin sa bawat araw, sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, no? Blessing kay Lord dyan. No, every kain is a blessing. Every rest, every comfort, every relaxation, no, every peace of mind, yan ay blessing galing sa Panginoon. Yan po. So ang tanong ngayon, ito, kontento ka ba sa buhay mo? Yan. Masaya ka ba sa buhay mo? Na-enjoy mo ba ang buhay mo na meron ka ngayon? Iyon. So, yan po ang magandang tanong sa atin, ano? Okay. At syempre huling-huli po na dapat po nating itanaw ng utang na loob sa Panginoon yung pong number 4. Ayan po. Sabi po dito, every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Alam niyo po ba, sa Finland po, no, sa bansang Finland, after 40 years daw po ng pag-aaral nila, nag-survey po sila sa mga executives, mga office worker, mga taong stress sa trabaho, no, yung mga nagtatrabaho sa opisina, sa company na may mga stress sa buhay, may mga sakit sa puso, may mga iba't ibang klase ng sakit. Pinag-aralan po nila na yung span of life nila, no? At sabi pong gano'n ng kanilang pag-aaral, after 40 years daw po, no? Sabi po ng pag-aaral nila na, yun daw pong mga empleyado na nagbabakasyon, nagli-leave every year, para magkaroon ng relaxation, no, o ng pahinga. Sila daw po yung mas mahaba ang buhay. O, di ba? Yan ibig pong sabihin nun. Kailangan din po talaga natin ng pahinga. Kailangan din po natin ng paminsan-minsan personal reflection every day, no? Para sa gayon, yung ating isip, mapahinga, yung ating katawan, mapahinga. Every gising is a blessing. Yung health mo, no? Yung pagbangon mo sa umaga, blessing yan. Kasi ilan ba ang taong namamatay araw-araw na hindi na nagigising? O yun lang, magising tayo, no? Every day, blessing na yan, ano? Yung health na meron tayo, no? Blessing yan sa Panginoon. Yung idea na, wow, buhay pa ako. O nga po, di ba, pag nag-pray po kami ni Jehan, laging paborito naming salita. Kasi nag-night prayer, nagkakaroon kami ng night prayer. Paborito namin prayer, ganito, Lord, kung loloobin mo pa po, na bukas magising pa kami, no? Maging malakas po uli kami sa panibagong araw. Laging ganun. Kasi hindi natin alam ang buhay natin, na bukas ba may buhay pa tayo? Hindi natin alam kung ngayon okay na okay tayo, tas yun pala, kinabukasan hindi na tayo magigising. So every gising is a blessing. Hanggang may buhay tayo, hanggat may hininga tayo, no? Hindi tayo pwedeng, wala tayong karapatang magreklamo sa buhay. Kasi yung dapat na buhay tayo bawat araw. Yan lang mismo, no? Yan lang, ipagtanaw mo ng utang na loob sa Panginoon. Yun lang umabot tayo ng 2024. No? Kaya nga 'di ba, lagi kong sinasabi sa mga kananayan, no,
hindi ako nahiyang sabihin ng edad ko, no? Kapag may nagtatanong. Kasi minsan, di ba tayo, mga nagbibiro-biro, pag tinatanong na yung edad, sabihin natin T4, T3, T5. Nahihiya tayong sabihin yung eksaktong edad natin. O kaya nakikipagbiro-biroan lang tayo. Pero lagi kong sinasabi, ako proud ako sa edad ko. Kasi ibig sabihin, mga kapamuso, mas tumatanda tayo, mas dumadami yung taon na tayo ay nagising bawat taon. Mas dumadami yung taon na naging tapat sa atin ng Panginoon. So, di ba? Yung umabot tayo sa taon na to na 2024 and who knows, aabot pa tayo ng 2025, 2026 and so forth. Nabuhay pa rin tayo. Yan lang po ay pwede nating ipagpasalamat na every gising is a blessing. Ayan. So, mga kapamuso, paulit-ulit lang ang taon, no? 2024 ngayon. Pinag-uusapan natin itong series na ito kasi gusto nating magbigay ng inspirasyon sa bawat kapamuso natin na tingnan natin na ang taon, bawat taon, na isang talagang punong-puno sa atin ng challenge. Kaya ito yung ating panimulang paksa. Tandaan po natin, kasama natin ang Diyos sa bawat taon ng pagpasok. At syempre with that, no, summarize po natin sa 3L yung ating pinag-aralan. Pagsama-samahin natin. 3L, 3 rule na L na dapat po nating atlayin, no? Una, leave your past. Kalimutan na yung mga pangit na nakaraan. Pangalawa, love your present. Enjoy mo yung ngayon, no? Enjoy mo ngayon. Lahat i-explore mo. At pangatlo, look forward to your future. Maging excited tayo sa darating na mga bukas, no? I-look forward natin na may pagsisikap sa buhay. Mga kapamuso, maraming salamat po. Manigong bagong taon sa lahat. Manigong bagong taon dahil tayo ay may nagbabagong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, sa halos 5 weeks na aming pinag-aralan ang series na ito bilang panimula sa pagpasok ng panibagong taon na to ng 2024. Mahamon po kami, Panginoon, na mamuhay kami sa taon na ito at susunod pang mga taon taglay-taglay, Panginoon, ang mga inspirasyon na ito na aming napag-aralan. Sa gayon, higit kaming maging mas masaya. Sa gayon, higit kaming mas maglingkod sa iyo. Sa gayon, higit kaming mas maging mapagmahal sa aming kapwa. Sa gayon, Ama, mas umasenso pa kami sa aming mga personal na buhay. Sapagkat lagi po namin tatandaan, Ama, na kahit nagbabago ang taon-taon, ikaw, Panginoon, kailanman ay hindi magbabago. Kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng panahon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.